Pagkat sa lahat ng aming mga pangangailangan, Ikaw ang aming Diyos na aming sandigan. Ikaw ang aming Diyos na tutugon sa lahat ng aming mga kailangan. Lord, hindi po kami eksento. Sana naman pong hamon ng buhay. Pero ang kabutihan ay meron kaming Diyos na kasama na sa patuloy ng pagsama mo, kami po'y patuloy ng tatagumpay sa lahat, Panginoon, ng hamon at sa lahat ng laban sa buhay. Salamat sa iyong mga anak at pagpalain kami at patuloy na pagtatagin mo paglalingin ng aming pagtitiwala sa iyo. Hanggang sa iyo ay dumating. Hanggang sa lubog namin, Panginoon. Pakita namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa aming buhay. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak na inuwagan at lahat ng kahilingan ng iyong mga anak ay nilalagay ko namin sa iyong paanan. Ito po aming dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon na sa Jesus. Amen. 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 Praise God. Makaupo na po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, ikalawang linggo sa buwan ng August. Ayan, ang bilis, no? Praise the Lord. Hallelujah. Mamaya po ay prayer ni Jesus France. Pupunta po kami ng convention sa Tagaytay. At sana po ay bigyan kami ng magandang panahon, kalakasan, at provision, at ang Diyos ang patuloy na gumawa sa buhay namin. So ngayon pong oras na ito ay magsasalo-salo po tayo sa salita ng Panginoon. At tayo po ba ay may mga Bible na ibigay na kami, na-distribute na ba ang Bible sa inyo na ating mga answers? Okay. Although meron po tayong PowerPoint at babasa nyo rin inyong mga salita ng Panginoon dito, ay mas maganda pa rin po na binabasa natin ang video. Magandang mga muli, sabihin sa katabi, bakit ang ganda-ganda mo? O kaya pag lalaki, bakit ang gwapo mo ngayong umaga? Tanangin niyo po yung katabi niyo. Bakit ang ganda mo o bakit ang gwapo mo? Sagutin niyo po, anak kasi ako ng Diyos. Yun. Yun, gano'n. Sagutin natin. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay? So, pag-usapan natin yan, mga kapatid sa Lord, sa oras na ito. Alam niyo po, mga kapatid sa Lord, importante po na ang ating isipan ay maayos sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Lalo na kapag tayo ay naglalakbay, kapag tayo ay bumabiyahe, mga kapatid, maganda na ang ating isipan po ay maayos. Kasi kung maayos po ang ating mga kapatid, halimbawa, alam natin kung saan tayo pupunta, siyempre. Alam natin kung anong gagawin natin dun sa pupuntahan natin. Kasi maayos po yung isipan natin. Alam din natin kung hanggang kailan at kung ano pang mga impormasyon ang lumalagay sa ating isipan. Pero kung lito ang isip mo, kung magulo ang isip mo at sasakit ka ng jeep, baka kung saan ka mapasok. Diba? Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Kahit saan. Mahirap yata yung naglalakbay ka na hindi maayos ang isipan. Tama po ba? Kailangan malinaw. Kasi kung hindi, baka kung saan ka papasuot, kung saan ka makarating. At ito ang napakaganda kong gusto kong sabihin sa inyo na regalo ng Diyos sa atin. Ito yung napakagandang regalo ng Diyos sa atin, yung maayos na kaisipan. Tingnan niyo po yung katabi niyo, mga kapatid. Huwag niyo pong tangin. Tingnan niyo lang. Sa tingin niyo ba yung inyong katabi ay may maayos na pag-iisip? Tingin na, tingin na, tingin. Huwag niyong busgahan. Huwag niyong busgahan. Yung katabi ba ninyo ay may maayos na pag-iisip? Yan. Importante kasi yun. Amen po? At ang tingin ko naman sa inyong lahat, kayo po ay may maayos na pag-iisip. Amen? Okay. Sige, yan po pag-uusapan natin. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga is sound mind. Ayan, sound mind.
2 Timothy chapter 1, verse 7. Basahin ko sa English, sa ang mga Bible dyan, sa inyong mga physical Bible ay Tagalog po yan. Pwede niyo pong basahin sa Tagalog. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ang sabi po dyan ay, For God has given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yan, napakaganda ng verse na yan. 2 Timothy 1:7. Sana po ma-memorize niyo po yan. Maging memory verse niyo po kasi importante po yan. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 7. Isipin niyo po ha, for God has not given us, hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Sa halip ang ibinigay sa atin ng Diyos ay power, love, and of a sound mind. Tatlo yung ibinigay ng Lord sa atin. Yung pong power, yan po yung dunamis. Mas maiintindihan niyo po yan pag pumasok po kayo sa LCBTC o sa TNA. Yun naman pong love, mga kapatid, ganun din. Yan po yung agape. Okay? Hindi po yan dalawang yan ang pag-uusapan natin. Hindi yung power at hindi yung love. Kasi mayroon pong panahon para pag-usapan at pag-aralan ng mga salitang yan. Ngayong umaga, magpo-focus po tayo dun sa pangatlong regalo ng Diyos sa atin. Pangatlong regalo na binigay ng Panginoon sa atin. And this is a sound mind. Okay? Yung pong mapayapang isip, isip na matahimik, isip na maayos. Ayan. Okay, yan po yung sound mind. Umpisahan ko lang sa isang halimbawa na aking pong nakita. Meron po akong nabasa na alam niyo po yung isa pong mga ng sundalo, isang sundalo ng pamahalaan, mga kapatid, na meron po silang ginagawang training, mga Navy SEAL. Tingnan nga natin. Okay na? Yan. Okay na. Okay. So, Navy SEAL, mga kapatid sa Lord. Yan po ay isang uri ng mandirigma o isang sundalo, mga kapatid, na tinitrain po yan sa tinangkagat. Tinitrain sila sa mga tubigan, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, ang training nila ay ganito. Dadalhin sila sa katubigan o sa dagat, mga kapatid, tapos iiwan sila doon. Then, pagdating nila doon sa gitna, minsan, kalaliman ng gabi sila dinadala doon at may mission sila na gagawin. At ang gagawin po nila, kailangan in the morning sa umaga, ay makakabalik agad sila sa kanilang barracks. At ang gagawin po, bibigyan sila ng sandata na knife, yung kutsilyo lang, para makasurvive. Kung hindi sila makakabalik sa barracks, siyempre po, failure sila sa kanilang test. Ano po yan sila? Partner by partner. Kailangan gumawa sila ng paraan para makabalik agad sa barracks. Ganun yung training nila. Ang hirap nila kasi expose sila sa lamig ng tubig, expose po sila sa mga shark, expose sila sa panahon, at siyempre, hindi nila alam kung nasan sila. Ang mahalaga, makasurvive sila. Ganyan yun. Ganyan ang training. Bakit ko po sinasabi yan, mga kapatid? Bakit ko po in-example sa inyo ang training ng isang Navy SEAL? Kasi po, mga kapatid sa Lord, tayong lahat ay dadalhin din ng Diyos sa mga pagsubok ng ating buhay. Si Jesus nga, nakaranas din yan, mga kapatid. Inala siya ng Espiritu ng Diyos sa ilang. Ang sabi ng Matthew chapter 4, verse 1, ang sabi doon, then Jesus was led up by the Spirit. Dinala siya ng Espiritu ng Diyos into the wilderness to be tempted by the devil. Minsan dinadala talaga tayo ng Espiritu ng Diyos sa wilderness. Meron tayong mga wilderness experience
experience. Mga lugar na kung saan ay parang tuyo, mga lugar na kung saan wala po tayong resources, kung saan wala tayong makapitan, kasi ilan siya, mga kapatid. Yan yung naranasan ng Panginoon Jesus. Parang iniisip ko kung minsan, pag binabasa ko yan, bakit kailangan pang makaranas ang Panginoong Jesus ng ganyan? Natanong niyo na ba yun? Inisip ko, bakit kailangan pang maranasan ng Panginoon Jesus yung siya ituksuhin sa ilan? For what purpose? Well, kung mag-aaral na ng Bible, alam na natin ang ibig sabihin yan. Pero sa buhay naman natin, bakit kailangan dalhin pa tayo ng Panginoon sa wilderness, mga kapatid? Kung ang Panginoong Jesus ay hindi accepted, mga kapatid, sa mga experience na yan, ganun din naman tayo. Pero, ang labanan po dito, kailangan tayo ay makasurvive. Kailangan tayong makasurvive para maintindihan natin kung gaano kahalaga, mga kapatid, ang pagtatagumpay. Balikan natin yung verse natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Para maintindihan natin, ano ba itong sound mind na ito? Ang sound mind, ang original na salita nito sa Greek, mga kapatid, ay sophronismus. Yan po yung kanyang original na salita, sophronismus. Ang ibig sabihin niyang sophronismus na yan ay self-control o kaya ay self-discipline. Yan po yun. Yan yung sound mind. Ang isa pang salita na ginamit sa sound mind, ang ibig sabihin niyan ay mental toughness. Okay? Katatagan ng isipan. Maayos na isipan. Kapatid. Isipin po ninyo, regalo ng Diyos yan sa atin. Kailangan ng isipan natin ay hindi bumibigay. Andiyan po ba tayo? Hindi dapat bumibigay ang isipan natin sa mga bagay na magsisira ng ating buhay, ng ating pag-asa, ng ating pananampalataya. Kailangan ng mental toughness. Kailangan matatag ang isipan natin. Bakit? Kasi ibinigay na ito ni Lord sa atin. Iniregalo na ito ng Diyos sa atin. The problem is, maraming tao hindi ginagamit yung regalo na yan. Mas gusto nilang mag-isip ng hindi maganda, mas gusto nilang magmukmo, mas gusto nilang ang isipan nila ay talagang tinatalo yung kanilang mga buhay. Pero, kung maiintindihan natin na binigyan na pala ko ng Lord ng mental toughness, ng sound mind, kailangan gamitin ko ito. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Kailangan gamitin. Kasi kung hindi natin gagamitin, tatalunin tayo ng kaaway. Mga kapatid, yung regalo ng Diyos na kailangan natin gamitin upang iwas po tayo sa mga mental breakdown, makaiwas po tayo sa mga depresyon. Minsan, hindi po natin yan na-enjoy. Yung regalo ng Diyos na yan. Pakisabi sa katabi, matapang ka pala. Kaya sabihin uli sa katabi, laban na. Amen? Kasi binigyan tayo ng katatagan ng maayos na pag-iisip ng Lord. This is the gift of sound mind. Pero yung gift of sound mind, ano ba ang dinadala niya sa atin? Ano ba ang ibinibigay ng sound mind sa atin? Ang gift of sound mind ay may test. Okay? Test. Hindi natin hinahanap ang test. Ako natin yung test. Iniiwasan natin yan. Pero, iwasan mo man yan, mararanasan mo yan. Okay? Sino po sa inyo dito ang nag-aral na hindi nag-test? Meron ba dito nag-aral na hindi dumaan sa test? Tapos nakapasa ka, yes, ang laude. Wow, sumag ang laude. Walang test. Meron bang ganun? Sana meron, ano? Ano kaya naging basya? Hindi pwedeng walang test, right? Andiyan po ba tayo? Lahat tayo nakakaranas niyan. Saan man tayo pumunta? Sa labas, sa loob ng bahay. Kahit na sa loob ng bahay, may test. May
may lagi pong pagsubok tayong kinakaharap. Life is full of testing. Amen! Mga kapatid, kaya kailangan natin ang mental toughness, kailangan natin ang sound mind, kailangan maayos ang isip natin para maipasa natin ang test ng buhay. Nandiyan po ba tayo? Okay? Kung hindi maayos ang isip, kung gulo, mahirap sumagot sa mga test. Di ba? Kaya kailangan ng sound mind. Yung kung masarap ang tulog, yung relax, yung nakakain ng maayos, kahit anong test na ibigay mo, nakangiti pa yan. Pero kapag magulo ang isip, kapag ang iba may ginugulo ng kung anong mga alalahanin, ang hirap makapasa sa test. Mga kapatid. Ngayon, ano po ba itong regalo na ito ng Diyos sa atin? Itong sound mind na ito. Una-muna, kung meron po tayong sound mind, kung maayos po ang ating isipan, it tells you where you should go. Ituturo po nito kung saan talaga tayo pupunta. Okay? Ang sound mind, ang magtuturo sa iyo ng purpose mo sa buhay. Ano ba ang purpose ng buhay natin? Yung sound mind. Yan ang magbibigay sa iyo ng lakas, yan ang magbibigay sa iyo ng linaw kung ano yung purpose ng buhay. Okay? Ang gandang regalo ng Diyos yan. Mas mauunawaan mo kung ano yung layunin mo sa mundo ito. Hindi tayo display sa mundo ito. Yan bang katabi mo yan, bang display yan sa tingin mo? Hindi po. May purpose yan. Kaya yan binigyan ng buhay ng Lord. Tayo po, kaya tayo nabuhay at ating sa ating edad ngayon, may purpose po tayo, mga kapatid. Pero, kung alam natin yung purpose po natin, mga kapatid, hindi pa rin tayo makakaiwas, ma-expose pa rin tayo sa mga confusion. Malilito pa rin tayo, mga kapatid. Hindi mo na alam kung ano yung mga gagawin mo. Pero, mga kapatid, kapag napapatanong ka na, lagi tayo balik doon sa gift ng sound mind, mga kapatid, doon sa purpose natin sa buhay. Kapag nalilito ka na, ibabalik ka ng Diyos, anak, ito kasi yung purpose ko sa iyo. Huwag nang gumawa ka ng kung ano-ano pa. Yung purpose, yun ang importante. Mga kapatid, bakit ba tayo nabubuhay? Sa tingin nyo, bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo binibigyan ng buhay, hininga ng ating Panginoon Jesus? Kung tayo po'y walang sound mind, mga kapatid, hindi mo mamahalin ang iyong buhay. Kapag nakaranas ka ng mga pagsubok, naigit pa, mamatay na lang. Hindi po ganun ang purpose ni Lord. Hindi tayo namatay para buhay ng walang silbi. Nandiyan po ba tayo? Hindi tayo nabuhay para sirain lang ang buhay na ito. Para pahirapan lang ng ating Panginoon. Hindi po yun. Yan katabi mo, may purpose si Lord sa buhay niya. Kamayan mo masaglit. Sabi mo, napakaganda ng purpose ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya sabi mo, kaya huwag mong kukunin ang buhay mo sa Diyos yan. Amen! Yung pong kaaway, siya po ay sinungaling. Sabi, hindi. Tingnan mong nangyayari sa buhay mo. Wala nang kwenta. Wala nang kwentang tao. Hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo. Mahalaga tayo. Si David na, minsan, mga kapatid, habang siya po ay nagkakape, sa akin yung sariling version niya, sa aking sariling pananaw, habang siya ay nagkakape, tumingin siya sa langit. Napagbulay-bulay niya. Sabi dito sa Psalms chapter 8, verse 3 and 4. Tingnan niyo po yung kanyang binubulay, mga kapatid. Ang sabi niya, when I consider your heavens, nakatingin siya sa langit. Sabi niya, ang laki ng langit. Ang lawak ng langit. The work of your fingers. The moon and the stars. Wow. Grabe. Sabi niya, which you have ordained. Ang laki-laki. Ang dami-dami ng stars. Grabe, no? Nung inano niya yun, nung binubulay-bulay niya yun, mga kapatid, then sabi niya sa verse 4, what is man that you are not full of him? Sino naman ako para bigyan mo ng pansin? And the Son of Man that you visit him. Sino itong
bigyan mo ng pansin. Okay? Parang ganito, who is Orwin? Sino ba yung Orwin na yan? Para bigyan mo ng pansin. Pwede nyo bang sabihin yun, sino ba yung pangalan mo? Para isipin ng Diyos. Amen? Naintindihan nyo, mga kapatid? Sa dami ng dapat asiktuhin at bigyan ng pansin ng Diyos, ang buwan, ang kalangitan, mga kapatid sa Panginoon, sa lawak niyan, sino ka? Para isipin ng Diyos, para bigyan ng pansin ng Diyos. Kung wala mang pumapansin sa iyo, sa lahat ng mga ginagawa mo, pansin at pansin ka ng Diyos. Amen? Grabe, no? Gandang si Lord, mga kapatid sa Panginoon. Kaya na, binubuli. At kapag siya'y nagbubulay, mga kapatid sa Panginoon, grabe, nauwi siya sa isang konklusyon. Ang sabi niya sa verse 9, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Naintindihan niya na ang purpose niya, kaya sa pinapansin ng Diyos, kaya sa binigyan ng pansin ng Diyos, ay para sambahin ang Diyos. Yun ang purpose, mga kapatid. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, para sa mundong ito, dahil hindi tayo taga-mundo. Pakisabi ulit sa katabi, hindi ka taga-mundo ito. Amen? And the only purpose, mga kapatid, ay kilalanin ng Diyos, sambahin ng Diyos. That's our purpose in life. Ano po ba tayo, mga kapatid? Kaya tayo nasa church. Kaya tayo nasa mga gawain ng Panginoon. Kasi we want to worship the Lord. We want to serve the Lord. Yan ang purpose natin. Amen! Bukas po, mga kapatid, Monday ulit. After po ng ating paglilingkod sa Diyos ngayong araw na ito, bukas, babalik na kayo sa work. Babalik na kayo sa inyong mga sideline. Babalik na kayo sa inyong mga sideline. Because, lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, this is the main thing. This is the main thing. And the main thing is the main thing. Hindi pwedeng palitan yan, mga kapatid. And the main thing is to worship God, our Savior. Amen? Yan yung talagang purpose natin sa siya. Kaya yung mga trabaho natin, sideline po natin yan. Hindi yan ang main thing. Huwag yung ipagpalitan sa main thing. Parang bigla kayo natahimik. Pakisabi ulit sa katabi, naka-ready ka na ba para sa iyong sideline? Sideline. Ginagawa natin main thing yan. Na parang, kaya tayo nabuhay para magtrabaho. Isipin niyo ito, ha? Kung ganyan ang purpose nyo, nabubuhay ka para magtrabaho. Magtatrabaho ka para kumain. Kakain ka para mabuhay. Mabubuhay ka para magtrabaho. Magtatrabaho ka para kumain. Kakain ka para mabuhay. Mabubuhay ka para magtrabaho. Paikot-ikot lang. Hindi yan ang main thing. Ang purpose natin is to recognize God, to worship the Lord, and serve Him. Yun ang main thing. The main thing is the main thing. Amen! Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Pagbalik niyo sa inyong mga trabaho, keep the main thing, mga kapatid sa Lord. Ito po yung sinabi ni Mark Twain. Ang sabi ni Mark Twain ay ito. Tingnan niyo po, ha. Itong philosopher nito. Sabi niya, the two most important days in your life. Dalawa lang naman. The two most important days in your life are the day you are born. Yun yung mahalaga. And the day you find out why. Bakit ka nabuhay? Nabuhay ka ba para magtrabaho lang? Yun lang ba ang nakikita mo na purpose mo sa buhay? Nabuhay ka ba para magtrabaho?
Di ibig sabihin, pag wala ka ng trabaho, wala nang kwenta ang buhay mo. Pag hindi ka na nagtatrabaho, wala nang kwenta. Are you there? Nandiyan ba tayo? Nauna niyo mo pang pinag-uusapan natin? Mga kapatid, ang ganda ng wisdom niya, no? Sabi niya, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Hanggang hindi mo naiintindihan kung bakit ka binuhay ng Diyos, hindi mo pa rin nabibigyan ng halaga ang buhay mo. Naiintindihan? Mga kapatid, yung purpose natin, mga kapatid, ay dapat alam natin. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko, sideline natin yan. Because the main thing, the purpose of our lives, kaya tayo binigyan ng buhay ng Lord, binigyan tayo ng lakas, kapangyarihan, Panginoon, is to worship the Lord. To give our lives to the Lord, para ibigay ang buhay sa Kanya. Ano po ba tayo? Amen? Parang ayaw nyo, no? Kasi maraming Christian nababaliktad yan eh. Parang ang main thing sa Kanya, yung trabaho. Yung kay Lord, konti lang. Naalala niyo sinabi ko nung last Sunday, hindi po paningin dapat si Lord sa buhay natin. Amen? Dapat siya yung main thing. Yung full portion ng aming buhay. Amen po ba? Parang kailangan natin ipagdikdikan niya. Kasi nakakalimot ang marami, mga kapatid sa Panginoon. Well, ngayon tingnan natin, yung gift ng soundman, balik tayo. Pangalawa, mga kapatid, una, it tells you where to go, then it empowers you what to do. Ini-equip tayo ni Lord, ini-empower tayo ng Lord to do what we need to do. Nandun yung power ni Lord, nandun yung lakas ng Panginoon. Hallelujah na binibigay sa atin. Binibigyan tayo ng Lord ng sound mind, mga kapatid, upang gamitin. Amen! At maging kapaki-pakinabang para sa ating sarili at para sa iba. Bakit ko po yan sinasabi? Kasi kapag ginamit natin ang regalo ng Diyos na sound mind, mga kapatid, iba ang dadalhin nito sa buhay natin at hindi lang sa buhay natin, maging sa buhay ng iba. May papakita ko sa inyo, mga kapatid, na picture. Tingnan natin ito. Sino po sa inyo ang makakahula kung ano po yan? Ang makakahula po, papasok sa langit. Joke lang. Ano po yan? Maliban lang doon sa guwat sa nagpa-PowerPoint natin kasi alam niya yan, nandiyan yan yata kung daw nagkapalit. Okay? Ano po yung picture na yan? Sa tingin nyo? Hulaan nyo? Anyone? Sino gusto mag-try? Ha? Yano? Ano yan? Walang gusto mag-try? Walang gusto sumubok? Mga kapatid sa Lord? Alam niyo po kung ano yan? Yan po ang ating unang computer. Computer po yan na nilikha ni George Babbage. Kaya tawag sa kanya father of the computer. Okay? Siya ang lumikha niyan. Okay? Yan ang first computer. Sabi, no? Sino gustong magdala niyan sa school? Sino gustong gumamit niyan? Grabe. Grabe. Matindi. Yan ang first computer, mga kapatid, na nilikha ni George Babbage. Siya yung father. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po yung si George Babbage, maniwala po kayo, Kristiyano po siya. Born again Christian po yan, si George Babbage. Yan, isa siyang Kristiyano. Nung na-invento niya po yung bagay na yan, alam niyo po, ginamit niya po yung kanyang sound mind para mapakinabangan ng maraming tao. At totoo naman, hanggang ngayon, ginagamit ang mga taong computer. Tama po ba? Mga kapatid, buti na lang. In-invento niya po yan, mga kapatid. Kaya, okay lang ang buhay natin. Pero tingnan niyo po, mga kapatid,
Nung nilikha niya po yan, ito ang sabi niya. Okay? Tingnan natin yung sabi niya. Sabi niya, we take the highest and best of human faculties. Yung faculties, yung mind natin, mga kapatid. We take the highest and best of human faculties and exalting them in our imagination to an unlimited extent. Alam niyo ba na ang isip natin ay maaring makalikha ng kung anong bagay? Yung AI, alam niyo po ba yung AI? Yung AI, yung lumikha niya, tao din. Hindi siya mas magaling sa tao kasi tao ang lumikha sa kanya. Naintindihan? Ganun po kaano ang utak ng tao. Ganun kagaling ang nilikha ng Diyos na tao. Kaya, lahat ko itong sinasabi, yan katabi mo, kahanga-hanga tao. Para tayo mo pa, no? Para tayo, kahanga-hanga ka pala, congratulations. Kahanga-hanga, amen? Hindi lang kasi ginagamit ng tao yung kanyang sama, yung mental toughness niya. Maraming tao nakukontento lang sa kung anong alam niya. Okay na yun, okay na ako dito, alam ko na yan. Hindi, wala na siyang paglago, wala na siyang paglalim. Mga kapatid, alam nyo, mga kapatid sa Lord, magaling po ang tao na nilikha ng Diyos. Mahusay ka. Yung human faculty natin, itong kaisipan na ito, ang daming pwedeng malikha niya. Parang hindi kayo sanayon na. Grabe mga kapatid. So yan, si Charles Babbage, mga kapatid, makalikha siya ng computer, mga kapatid. Ito pa ang sabi niya, ha? Mga kapatid, we take the highest best of human faculties and exalt them in our imagination to an unlimited extent, endeavor to attain an imperfect conception of the infinite power which created everything around us. Palibasa Christian siya, ang sabi niya, yung kanyang na-invento, yung first computer na nagawa, perfect conception, hindi perfect. Kung ikukumpara dun sa infinite power, it's God, Diyos yun, mga kapatid, nanilikha ang lahat ng bagay sa mundong ito. Grabe, no? Kinilala ni Charles Babbage yung Charles Babbage yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, sino po sa inyo dito ang may cellphone? Pakitaas nga po yung mga cellphone. Sino po ang may hawak na cellphone? Pakitaas nga yung mga cellphone po. Pakitaas po. Sige, taas yung cellphone. Huwag mahiya. Okay lang po yan. Kahit yung model yan. Huwag po kayo mahiya. Okay, listen to this. Lahat ng hawak ng cellphone, mga kapatid, yan yung sinasabi ni Charles Babbage na imperfect conception. Ibig sabihin, imperfect po yung hawak niyo. Amen? Imperfect po yan. Dahil imperfect yan, huwag mong ilagay ang buhay mo sa cellphone. Huwag mong hayaan na paikutin ng imperfect creation ang buhay mo. Kasi meron pang infinite power na nagbigay ng kapangyarihan sa atin at yun ang perfect. Si Lord yan. Amen? Kung ang buhay mo yung umiikot dyan sa imperfect creation na yan, kung ang oras mo nauubos na dyan sa imperfect creation na yan, meron po tayong nalilimutan, mga kapatid. Hindi po natin nagagamit ang ating sound mind. Si Charles Babbage, ginamit niya yung kanyang sound mind, yung power na binigyan ng Lord sa kanya na sound mind. Kaya, napakinabangan nito ng marami. Pero ang nakakalungkot, hindi lahat ng tao ginagamit ang sound mind. Pakita ko po sa inyo ang isang tao na hindi gumamit ng sound mind.
Kilala niyo po kung sino yan? Hindi niya ginamit yung kanyang sound mind na kinain po siya ng katanyagan. Sikat na boksingero po yan noong 1981 hanggang 1982. Sino nakakilala niya? Pakita nga natin yung pangalan niya. Sino ba yan? Yan po ay si Rolando Navarrete. The bad boy. Yan. Sino ba kilala dyan? Taas ang kamay. Hallelujah. Kilala niyo po ba yan? Si Rolando Navarrete, sino may sa sport? Wala. Wala. Okay. Si Rolando Navarrete po, isang mahusay na boksingero ng kanyang. Okay? Siya ay naging WBC Super Featherweight Champion from 1981 to 1982. Matindi po yan, malakas pong boksingero, mahusay na boksingero, mga kapatid. Pero dahil sa kanyang katanyagan, hindi niya nagamit yung sound mind niya, mga kapatid, ang nangyari, bumulusok po siya. His wife and children left him. Iniwan siya ng kanyang pamilya. Hindi lang yun, siya po ay nakulong in prison for 3 years, mga kapatid, for rape. Nakulong siya ng 3 taon dahil nag-rape po ang boxer na ito, Rolando Navarrete. And he is financially broke. Naghirap, mga kapatid. Grabe, no? Yung sound mind, hindi niya ginamit. Yung binigay ng Lord na sound mind, hindi niya ginamit. Kaya yan ang nangyari sa kanya. Mga kapatid, bumulusok ang kanyang buhay. So, ang sabi po ng ating source ng www.leadersreport.com, ito yung kanyang sinabi. The champ, yung champion po, si Navarrete, ang sabi niya, the champ is still well built for his age. Malaki pa naman yung kanyang katawan. Mahusay pa naman yung kanyang katawan. Although, his loss is mental faculty. Yung mind niya, bumibigay na. Okay? Yung isip niya, bumibigay na. He walks like a drunk boxer. Lasing, no? And spoke with a slur you can comprehend. Hindi na siya makabuo ng sentence. Hindi na siya tindihan sa kanya mga sinasabi. Parang nagupulol, hindi mo na maintindihan. Ano sinasabi niya? Okay, yun ang sabi po pag kinakausap mo si Rolando Navarrete nung time na bumulusok siya. And then currently, sa ngayon, sabi niya, he relies on government help. Yun na lang. Umasa na lang siya sa ibibigay ng gobyerno, AMS, mga limos, tulong, and contributions in order to meet his very basic daily needs. Para lang siya mabuhay, kailangan may maglimos sa kanya. Kakatawa, no? So sad. Hindi niya kasi ginamit yung regalo ng Diyos na sound mind. Ganyan ang nangyayari sa mga tao na niregaluhan ng Diyos na sound mind, tapos hindi ginamit. Diba? Nakakalungkot, mga kapatid sa Panginoon. At ayaw natin mangyari yan sa ating buhay at sa ating pamilya. Right? Amen? Kaya mahalagang ginagamit po yung gift ni Lord na sound mind. Ang tunay na kawawa, mga kapatid, ay yung magulo ang isip. Yan ang tunay na kawawa. Hindi yung walang pera. Hindi yun ang kawawa. Ang tunay na kawawa, yung magulo ang isip. Tingnan yung katabi. Tingnan ulit sa katabi. Mga kapatid, hindi siya kawawa. Hindi kawawa yung katabi mo. Amen? Kasi matino pa ang kanyang isip. So, anong payo ni Solomon? Anong payo ni Solomon? Tingnan natin yung payo ni Solomon sa Proverbs chapter 4, verse 5 and 6. Tingnan natin, unahin natin yung unang verse. Ang sabi sa verse 5, get wisdom, get understanding, sabi ni Solomon. Ano ba ito? Ano ba itong sinasabi ni Solomon ito? Get wisdom, get understanding. Ito po, hindi sinasabi ni Solomon na mag-aral ka ng mag-aral. Hindi yon. Bagamat importante ang pag-aaral. Hello, nandiyan po ba tayo? Importante ang pag-aaral. Importante ang lumawak ang ating alam. Amen po ba? Pero hindi lang sinasabi ni Solomon. Mga kapatid, ang sinasabi ni Solomon, get wisdom, get understanding. Paano po yun, mga kapatid? Ang ibig sabihin ni Solomon dito,
to. Kapag may napag-aralan ka, kapag may natutunan ka, i-apply mo. Yun ang wisdom. Yun ang understanding. Ibig sabihin, naiintindihan mo yung napag-aralan mo kasi isinasa buhay mo yung napag-aralan mo. Kaya kapag yung napag-aralan natin ay na-translate natin sa ating buhay, may wisdom ka. More of application. Yung isinasa buhay ang lahat ng narinig na salita ng Diyos, isinasa buhay ang lahat ng salita ng Diyos na nababasa sa devotions, lahat ng pangungusap ng Lord, isinasa buhay mo. Hindi ka lang basta nakikinig. Yun ang may wisdom. Amen? Kahit linggo-linggo tayong makinig ng mensahe, kung hindi natin ito isasa buhay, talo tayo dyan. Kaya get wisdom. Use your sound mind. Get wisdom. Get understanding. Amen? Kaya ang labanan dito, hindi yung paramihan ng alam. Kapatid. Kasi, ang mas matalino, mga kapatid, ay marunong mag-apply ng kanyang natututunan. Amen? Mga kapatid, Lord, sino po dito ang may wisdom? Yan, kumukunti na amen. Kaya ang sabi ni Solomon sa Proverbs 4, verse 5 and 6, sabi niya, do not forget nor turn away from the words of my mouth. Huwag kayo ang iyong isipan, mga kapatid. Do not forsake her. Do not forsake wisdom. And wisdom will preserve you. Iingatan ka ng wisdom. Love wisdom. And wisdom will keep you. Grabe, no? Mga kapatid, sino po dito ang gusto magkaroon niyan? Mga kapatid sa Panginoon. So, ganyan po, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, yung sound mind, yung magkaroon tayo ng wisdom. And the gift of sound mind is not only tells you where you should go, hindi lang din ito nagsasabi na nag-empower sa iyo para gawin mo yung mga dapat mong gawin. It secures you to stay on course. Kapag ginamit mo yung sound mind, hindi ka maliligaw. Mananatili ka sa direksyon na gusto mo tahan. Kasi may sound mind ka. Ano po ba tayo? May sound mind tayo, mga kapatid. Hindi tayo maliligaw ng landas. Nung ako'y tawagin ng Panginoon bilang pastor, nung ako'y tumugon sa Panginoon, naglaging naglalaban sa isipan ko, ako ba talaga ay tinawag ng Lord na magpastor? Bakit ganito ang naranasan ko? Bakit ganito ang mga karanasan? Ito ba ang calling ko? Lagi may battle po sa mind, mga kapatid sa Lord. Una-una, mga kapatid, nung una pong akong magpastor, kasama ko po si Ate Franz, nagpunta kami ng Tarlac, doon kami dinanan ng Tarlac, mula sa South, punta kami sa North. Nung nandun na po kami sa Pampanga, mga kapatid, isinilang po yung aming anak. And you know the story when nag-aaral po kayo, naintindihan niyo po yung aking kwento, binigyan kami ng Lord ng anak na amboy. Amboy. Batang am. Kasi ang kanyang laging iniinom. Walang pambili ng gatas eh. Di po ang. Kaya siya po ay pilang. Pinalaki sa am. Diba? Pero maganda rin pala kung minsan yung pilang, no? Nagiging pastor din. So, sabi ko sa Lord, sabi ko, tinawag ko ba ako? Bakit ganito ang nangyari sa buhay? Sabi ko, parang ayaw ko na. Ayaw na ako, Lord. Sabi ko, teka, Lord, ano ba? Ano ba ang purpose ko sa buhay ko? Ito ba yung gusto mong iparanas sa akin? And thank God, kapatid sa sound mind na binigay ng sa akin, I continue, nagtuloy ako sa paglilingkod sa Lord. Hanggang dinala ako dito sa Laguna. Yun. Praise God. Kaya nandito ko, naging taga-Laguna na kami lahat. Hanggang sa pinanganak na yung dalawang anak. Mga kapatid, si Pao at si Pipi. So, tatlo na yung anak ko. Pero, nung time na yun, mga kapatid sa Panginoon, ay talagang struggle din ako sa paglilingkod.
na po yung pagkain ng Panginoon. Pero ito po yung challenge, mga kapatid. Mayroon pong dumating na Koreano, isang Korean pastor dito, at nagsabi sa akin, Pastor, you want to go to Korea? Sabi niya, magpasok ka doon. I will provide everything. Sabi nga naman, kahit yung pag-aaral ng mga anak mo, sasagutin namin. Ang sarap ng wow. Sa Korea ka pupunta, sa Korea mag-aaral yung mga anak mo. Wow. Grabe. Kung kinuha ko yun, yung mga anak ko, yung mga ano naman, mga Korean star na. Mga ganun na, mga anak ko. Mga Korean star na si Pao. Kuntingan ko po yun. Hallelujah! Hindi ko na kayo kilala. Praise the Lord. Lahat po provided. Sabi niya, just go. Sabi niya, just go with me. Kasi I need Tagalog pastor, Filipino pastor, sabi niya. Kasi meron silang Filipino community po sa Korea. At gusto niya ang magpapastor ko doon ay isang Filipino. Kinausap niya ako, seryoso yun, kami ng dalawa lang. Sabi ko, let's pray for it. Pray lang muna. Nakasarap. Masarap i-bike ba? Kukunin ko na ito. Opportunity na ito. Sabi, kapatid sa Lord. Pero still, praise God. So sometime, binigyan ng Lord, nakinig ako sa Lord, sabi ko, I'll stay in the Philippines. Maybe, sabi ko, meron kang matatagpuan na iba na makakatugon sa iyo Panginoon. So, yun. So, nandito ako. Para kapatid sa Lord. And then, napakadami pong experiences, mga kapatid, na pinaranas ng Panginoon sa ministry natin na. Napakarami. Ano ba, Lord? Susuko na ba ako? Ano ba, Lord? Matanda na ba? Mahirap na ba? Hindi na ba kaya? Ano ba? And thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa sound mind. And thank you for your prayers. Hindi po tayo nawala sa course. Amen. Kung hindi po sa inyong pananalangin, kung hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon, kung hindi dahil sa sound mind, marahil kung saan na po napunta ang inyong pastor. And thank God, kung kayo po hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa Panginoon, ginagamit niyo po ang inyong sound mind. Kamayan uli sa tabi. Gusto ko lagi kinakain kapatid kasi may sound mind tayo. Tama, thank you kasi hanggang ngayon nandito ka. You still safe, mga kapatid. You still secure, mga kapatid, sa iyong lakbayin. Okay? So, ganyan ang sound mind, mga kapatid sa Panginoon. Madalas kasi maraming tao, maraming Kristiyano kapag nahihirapan na, kapag naiinsulto, kapag nasasaktan, ang solusyon, detach. Detach. Actually, yan po ang mga sinasuggest ng mga psychologists sa mga taong dumadanas ng mga problema, sa mga pag nakakaranas ng nakaka-encounter ng mga toxic people, ng mga tao parang laging nagpapainis. Ang sinasabi ng tao, detach. Layuan mo. Kung lalagyan mo, wala kang tapos ang problema, mga kapatid. Layuan mo, iwan mo, humanap ka ng iba. Ganyan po ang sinasabi, mga kapatid ng mundo. Pero may mas magandang solusyon ng Diyos sa atin. Use the gift of sound mind. Amen? Yun ang solusyon ng Lord. Use the gift of sound mind. Huwag kang makarangga, huwag kang magpanik, huwag kang maguluhan, huwag kang ma-depress. Kasi may regalo ang Diyos at yun ang sound mind. Gamitin mo lang yun. Amen? Kasi paano tayo magiging pagpapala sa iba kung ang laging nasa isip natin ay detach? Anong larawan ang ipipicture mo sa iba na sumusunod sa Panginoon na itong Kristiyano ito sa mga pagsubok na pinagdaanan niya, humiwala yan. Detach. Hindi yan gumamit ng sound mind. Kasi umalis yan, umatras, lumayo. Yun ang larawan. Gusto mo bang ganun ang maging larawan ng buhay pananampalataya mo? Gusto mo bang ganun ang buhay na ipakita mo sa sunod na invitasyon na itong mananampalataya nito hindi ginamit ng sound mind kasi ang nasa isip niya, detach. Mahirap ang ministry, oo, mga kapatid, pero fulfilling po yan kapag
gumagamit tayo ng sound mind. Amen? Marahil kung hindi po ako binigyan ng sound mind ni Lord, hindi ko nakita may isisilang na church sa may talang. Marahil hindi ko na makikita na may isisilang na church sa Sabang, Magdalena. Maaaring hindi ko makita, mga kapatid, na may isisilang na church sa San Pablo. Maaaring hindi ko rin makita, mga kapatid, o maaaring hindi ko kasama, mga kapatid, ang church sa Maligaya at sa Masama. At siguro, hindi ko na rin makikita yung church sa Kabinti at yung church ng Ebenezer sa Batangas. Kung nag-detach ako. Pero lahat ko nang binabanggit ko sa inyo yung mga anak ko ng Ebenezer, Kapambanan yun. Ano po ba tayo? Alam niya ni Nanay Tining, nakita. Nasulay ba yan ni Nanay Tining lahat yan? Kung wala pong sound man, hindi ko na nakita marahil ng mga iglesia niyan, mga kapatid na pinanganak sa church na ito. And I think, hindi lang ang mga church na yan, may mga church na ipapanganak pa sa ibang lugar. Malay natin sa Visayas, magkaroon ng Ebenezer. Malay natin sa Mindanao, magkaroon ng Ebenezer. Malay natin sa Korea, magkaroon ng Ebenezer. Malapit na tayo sa Korea. Bakit? Kasi yung isang pastor natin, nakasaway Koreano. Diba? May possibility na magkaroon ng Ebenezer sa Korea. Ebenezer Korea. Natatanaw nyo ba yun? Sound mind. Kailangan maayos ang isip. Kasi kung magulong isipan, ang hirap mong makita yung ginagawa ng Diyos. Amen? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? At alam natin lahat na marami po nagulong isip nung nag-pandemic. Maraming nagulong, maraming nag-detach. Bawal na ganito, bawal na ganyan, bawal na ganito. Ang daming nag-detach kasi. Kasi ang hirap eh. Takot. Marami ang takot. Mga kapatid, yung sound mind na gulo. Napansin niyo po ba yun? Nandito ba kayo noon, mga kapatid? Maraming nag-detach. Ang dami, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, use the power, use the gift of sound mind. Amen? Mga kapatid sa Panginoon. And lastly, pamuli, ito pong gift of sound mind tells you where you should go, empowers you what to do, secures you to stay on course. Lastly, takes you back home when lost. Pag naligaw ka, ibabalik ka ng Diyos kung saan ka nararapat, kung saan talaga yung bahay mo. Yes, salamat sa sound mind, mga kapatid. Amen? Minsan inisip ko, bakit may kwento pa ng prodigal son? Bakit may kwento ng prodigal son? Kasi may mga lost talaga eh, mga kapatid. Alam natin yung kwento, di ba? Yung bunso na, inapura yung tatay niya sa kanyang mana. Sabi niya sa tatay niya, Day, parang ang lakas mo pa. Parang matagal ka pang mamatay. Bigay mo na yung mana ko. Parang gano'n, ano? Parang gano'n yung sinasabi nung anak. Ang tagal mo namang mamatay, Dad. Di na ako makapaghintay. Bigay mo na yung mana ko. Alam natin yung kwento, binigay yung mana niya. At nung makuha ng bunso anak yung kanyang mana, winaldas na yun. So wala ka mararatang buhay. Pero eto na. After po noon, eto na yung kwento. Fast forward na tayo. Luke 15, verse 17 to 19. Tingnan niyo po ha, fast forward. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Unang, ito pong prodigal sa ito, ang sabi doon, he came to himself. Hindi po yan madali ha. Mahirap mangyari yan, ma-realize, matauhan ka sa ibang salita, yung matauhan ka kung wala ng power of sound mind. Ang mga natatauhan, ginagamit yung sound mind. Mahirap yan. Mahirap ma-realize na ikaw ay mali.
inisip mo laging tama naman yung ginawa ko. At saka yung kinuha ko, hindi ko naman kinuha yung pera ni tatay, hindi naman yung pera ng aking kapatid, yung older son, yung kuya, hindi ko naman kinuha. Ang kinuha ko lang naman is my portion, yung mana ko. Naintindihan? Ito pong taon ito, ang hirap yan. Buti na lang, mga kapatid, ginamit niya yung sound mind. Mga kapatid, he came to himself. Na-realize niya, mga kapatid, yung kanyang ginawa na hindi mabuti. And then, pangalawa, meron po siyang naalala. Ano yung naalala niya? Yung mga masasarap na pagkain ng kanilang mga servant. Sabi niya, they have bread enough. Sapat yung pagkain ng aming mga servant. Ako nagugutom. Grabe, no? Mga kapatid, naalala niya, church, you cannot remember the good old days, yung mga mabubuting karanasan in the past, kung wala kang sound mind. Kasi ang maaalala mo lagi, yung mapangit, yung maganda, yung negative, yung hindi maganda. Yung sound mind, mga kapatid, ang inaalala noon, yung mga magagandang bagay in the past. At yun yung naalala ng prodigal son. Magandang bagay yun, yung may sapat na pagkain ng kanilang mga servants. Amen? Nakita niyo po, mga kapatid, actually po, ang lahat na natalikod sa Panginoon, pagkabalik sila sa Lord, mga kapatid, kailangan alalahanin nila yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Nung yung sarap ng worship, yung sarap ng paglilingkod sa Panginoon, yung sarap ng pagpapagamit sa Panginoon, yun yung gumagamit ng sound mind. Mga kapatid, yung lahat ng mga ginawa ng Diyos sa iyo, yung lahat ng ginawa ng paglilingkod sa Lord, yung mga fellowship ng kapwa mananampalataya, yung paglilingkod sa Panginoon na talagang wow, talagang grabe yung presensya ng Diyos. Yun yung magamit ng sound mind, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, dahil doon, nakakabalik sila. Kaya mga backslider po, actually, my father is a backslider before. Yung tatay ko po, nag-backslide yun eh. Nakailang backslide po yun yung tatay ko. Hanggang sa tinawag ng Lord na magpastor. Nung nagpastor po yun, dire-diretso na siya kasi nakita niya, nagpastor din yung kanyang anak, o yun. Nagtuloy-tuloy na kami sa paglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po, yung tatay ko, nung nag-backslide yun, bumalik sa mundo, naghirap kami, kung ano ginawa ng kaaway sa buhay namin. Pero praise God, inaalala ng tatay ko yung ginagawa ng Diyos sa buhay namin as a Christian family, and thank God nagpagtoob siya sa Panginoon. Kasi naalala niya yung mga magagandang bagay, yung kanyang mga karanasan. Kung gagamitin lang ng bawat mananampalataya yung sound mind, yung mga kapatid, kahit gaano pa sila kalayo sa Panginoon, makababalik pa rin sila. Amen? Kahit gaano kalayo, makakabalik. Kailangan lang yung sound mind. And then Luke 15, verse 17 to 19, tuloy natin yung pagbasa sa verse 18 and 19. Ang sabi nung prodigal son na bumalik sa kanyang katinuan, natauhan sa sound mind, ginamit niya yung sound mind niya, ang sabi doon, ito na po yung action ng kanyang sound mind. I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your five servants. Sabi niya, I will arise. Babago ako. Grabe. Hindi ako ba pwedeng nandito sa kalalagayan nito? Hindi ba pwedeng ako magmukmuk sa kalalagayan ko? I will arise. Amen? Kailangan mong bumangon. And then, ang sabi niya pa, I have sinned. Inamin na po yung kanyang pagkakamali, yung kanyang kasalanan, mga kapatid. So, ito yung mga bagay na ginawa po ng prodigal son, mga kapatid. Isa-isa natin yung apat na yan. Unang-una, mga kapatid, kung gusto natin na magamit o kung gagamitin natin yung sound mind, we will realize, paabalik po tayo dun sa ating sarili, mga kapatid, and we will remember the good old days, yung mga magagandang pinagsamahan, hindi mo yan basta itatapon,
Hindi mo yan basta isasanggabi, mga kapatid, and you will return, mga kapatid, sa kung saan ka nararapat, and you will return. Magsisisi para makabalik doon sa course. Para makabalik kung saan ka dapat tumira. Mga kapatid sa Panginoon, sound mind is very important. Kung minsan ang mga tao kung lumalayo at napapahiwalay, magudulan ang kanilang isipan. Kailangan po, mga kapatid, magkaroon ng sound mind. Kasi kung ang isipan, puro negative, puro critic ang maririnig mo, puro masasama, mga kapatid, sound mind is a gift of the Lord, regalo ng Diyos yan. Finally, maaaring hindi kayo yan, pwede maaaring kayo yan, na kailangan nyo ma-realize ang inyong sarili, kailangan nyo alalahanin yung gandang ginagawa ng Lord, kailangan nyo bumalik, kailangan nyo magsisi, maaaring kayo. Maaaring, ang iba naman sa inyo ay ganito ang sitwasyon. Mga kapatid, tignan nyo po yung picture na yan. Okay? Nakikita nyo po yan. Maaaring ang iba sa inyo ay may pinagdaraanan sa buhay. Binabagyo ang inyong buhay. May mga pagsubok sa inyong buhay. Maaaring kayo yun, yung bako na binabagyo. Mga kapatid, maaaring ang inyong pananampalataya, ang inyong paglilingkod, ang inyong buhay ay binabagyo. Pero huwag mo kayo mag-alala kasi meron namang lighthouse. Do you see the lighthouse there? Yung kung nasa left or right side ninyo, mga kapatid, yung lighthouse, mga kapatid. So, sino po yan? Yung lighthouse na yun si Jesus. Amen? Kapag binabagyo yung buhay natin, huwag nyo kalimutan may lighthouse. Yun si Jesus, mga kapatid. Jesus is the light of this world. Siya yung ilaw ng mundo ito. Siya po yun. Pero, hindi lang siya ang ilaw. Kahit ikaw, ilaw din. You are the light of this world. Ilaw ka ng mundo ito. Amen? Amen? Kung tayo ay liwanag ng mundong ito, huwag mong pababayaan na patayin ng mundong ito ang ilaw mo. Huwag mong mahayaan na patayin ng kaaway yung light, yung ilaw mo. Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo? Huwag mong hayaan na patayin ng iba ang liwanag na yan. Yes, babagyuhin ang buhay mo. Yes, ma-expose ka sa iba't ibang hamon ng buhay. Pero huwag mong hayaan na magtagumpay ang mga tao sa paligid mo o anumang sitwasyon mo sa buhay na patayin ang iyong liwanag. You are the light of this world. Amen. Alalahanin natin, mga kapatid, yung verse na ito na pinag-uusapan natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear. Yes! Maaaring natatakot tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Maaaring natatakot tayo sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Meron tayong fear, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi binabagyo tayo. Binabagyo. Binibigyan tayo ng sakit. Binibigyan tayo ng kakapusan sa pinansyal. Binibigyan tayo ng mga alalahanin sa maraming bagay. Binabagyo yung faith natin. Binabagyo yung buhay natin. Natatakot na tayo, Lord, kailan mo ba ako magagalingin? Lord, kailan mo bibigay yung pangangailan ko? Lord, kailan mo ba tutugunin yung pinag-prepare ko sa'yo? Binabagyo. Natatakot tayo. Totoo yan. Pero gusto kong sabihin sa'yo na ang takot ay hindi sa Diyos. Hindi galing sa Diyos ang takot. Ang galing sa Diyos ito, yung tatlo, power, love, and sound mind. Spirit of fear versus spirit. Laban-labanan yan. O alam nila kung sino mananalo. Diba? Isa lang yung spirit of fear. Pero yung tatlong ibinigay sa inyong Lord, our love and sound mind. Kaya nga, yung titingnan, kapag dinadapuan ka ng takot, tandaan mo, kapatid, liamado ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Mga kapatid, wala po tayong dapat ikatakot. Mga tatay na nandito, taas ang kamay ng mga tatay. Mga tatay, huwag niyo pong hayaan, mga kapatid, na inyong liwanag ay mamatay.
Ingatan ninyo ang inyong liwanag. Alam-alam. Yeah, mga nanay, taas ang kamay ng mga nanay. Mga nanay. Mga nanay, mga kapatid, huwag niyo pong hayaang mamatay ang inyong liwanag. Alang-alang sa inyong mga anak. Alang-alang sa inyo. Keep the light shining. Patuloy niyo pong pagduwanahin ang liwanag na ibigay sa atin ng Panginoon. Use your sound mind. The power, the gift of sound mind, mga kapatid. Mga kabataan, kasi kami ng mga kabataan, huwag niyong hayaan na patayin ng mundong ito ang inyong mga light. Huwag niyong hayaan. For the sake of your friends, classmates, huwag niyong hayaan na mamatay ang inyong liwanag alang-alang sa inyong mga kaibigan na gusto niyong dalhin sa Panginoon. Amen? Use the power of your sound mind, mga kapatid, for the sake of people na gusto natin maligtas. Let's all stand. Tumatang na mga kapatid sa Panginoon. Can you sing the song Still? Alam niyo ba yung kanta niyo? Pwede ba natin tayo niyo? Bow your heads, please. Yung mo muna sa lagi sa perspekto. Tandaan ninyo, kapatid. Tandaan natin ito. Ngayong umaga. Ano ba ang laman ng ating isipan? Nagugulumihan pa tayo. Natata. Nag-aalinganan. Hindi yan ang iniregalo ng Diyos sa iyo. Ang iniregalo ng Diyos sa iyo ay sound mind. Use the gift of sound mind. The gift. Kasi pag ginamit mo yan, alam mo kung anong dapat mong gawin. At hindi ka matatalo. Hallelujah. Sa lahat ng mga may alalahanin, sa lahat ng mga natatakot, sa lahat ng mga nabubulong isipan, now is the time to use the gift of sound mind. Hallelujah. Pero kung sabi niyo ng Lord, ako kayo nakayuko, at habang inaawit ng praise and worship team ang awit na ito yung still, habang tayo nakayuko, sabihin, maging open tayo sa Lord, this is my fear. Ito yung takot ko. Ito yung gumugulo ng isipan ko, Lord. Ito yung sinisira ng pananaw. This is my fear with the Lord. Be honest with the Lord. Maging honest kayo sa Lord. Church, be honest. Lord, this is my fear. This is my fear. Natatakot ako. Natatakot ako lumaban